Sariwa pa sa isipan ko ang balitang ito at talagang nanggigigil ako sa kawalang hiyaan ng ibang tao. Isang masayang salo-salo ang nauwi sa matinding hiyaan nang biglang isigaw ng isang hipag sa harap ng buong angkan na ang dinadalang anak ng bagong manugang ay isang bastardo dahil ang asawa nito ay lumpo at walang kakayahang makabuo. Imbes na matuwa sa biyaya, mas pinili pa nilang ipahiya ang babae para lang masigurong masisira ang dangal nito at mapapalayas sa pamilya. Hindi nila akalain na ang lalaking itinuturing nilang inutil ay may itinatagong sikreto na tuluyang magpapatahimik sa kanilang lahat. Maupo ka muna at pakinggan mo kung paano lumabas ang katotohanan sa gitna ng ganitong klaseng kataksilan. Ang gabi ay balot ng malakas na buhos ng ulan nang tumigil ang itim na sasakyan sa harap ng isang malaking tarangkahan sa Alabang. Tumingin si Joanna sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang naglalakihang mga estatwa at ang malamig na liwanag ng mga ilaw sa paligid ng mansyon ng mga Enriquez. Sa loob ng kanyang dibdib may isang uri ng galit na pilit niyang itinago sa ilalim ng isang kalmadong mukha. Hindi niya kailanman inisip na ang sarili niyang ama, si Arturo ay luluhod sa harap niya para lamang isalba ang bumabagsak nitong kumpanya. Ibinenta siya nito bilang kapalit ng utang na loob at isang malaking dote na hindi kayang tanggihan. Naalala ni Joanna ang hitsura ng kanyang kapatid na si Zoe na umiiyak at nagwawala dahil ayaw nitong pakasalan ang isang lalaking lumpo. Para sa kanila si Joanna ay ang anak na galing sa probinsya, ang babaeng walang muwang na pinalaki ng isang matandang manggagamot sa kabundukan. Akala nila ay isa lamang siyang sakripisyo, isang pambayad utang na walang boses. Ngunit sa bawat hakbang ni Joanna, palabas ng sasakyan, bitbit niya ang mga lihim na tanging siya at ang kanyang yumaong guro lamang ang nakakaalam. Binuksan ng driver na si Paul ang pintuan at payapang inalalayan si Joanna gamit ang isang payong. Pumasok siya sa loob ng mansyon kung saan sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Walang marangyang reception, walang bulaklak, at walang masayang pagbati. Tanging ang marangyang disenyo ng bahay na tila isang gintong kulungan ang sumalubong sa kanya. Nasa itaas ang silid ni Sir Adrian, ang tanging sabi ng katulong bago siya iniwan sa harap ng isang malaking pintuang gawa sa madilim na kahoy. Huminga ng malalim si Joanna at dahan-dahang pinihit ang hawakan ng pinto. Ang loob ng silid ay malamig at tanging isang maliit na lampara sa sulok ang nagbibigay ng madilim na dilaw na liwanag. Doon sa tapat ng bintana nakaupo ang isang lalaki sa kanyang wheelchair. Ang kanyang likuran ay matigas at tuwid naglalabas ng isang aura ng awtoridad na hinaluan ng matinding kapaitan. Lumapit ka, ang boses ni Adrian ay mababa at malalim katulad ng tunog ng isang instrumentong may mabibigat na nota. Walang bakas ng emosyon sa kanyang tinig, tanging malamig na utos lamang. Lumakad si Joanna ng walang pag-aalinlangan. Nang tuluyang iharap ni Adrian ang kanyang wheelchair, panandaliang napatigil ang tibok ng puso ng babae. Si Adrian ay may taglay na kagandahang lalaki na nakapanghihina ng tuhod, matalim ang guhit ng kanyang panga, matangos ang ilong, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng misteryo. Ngunit ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga binti ay natatakpan ng isang makapal na kumot. Tumingin si Adrian kay Joanna mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghahamak. Mukhang desperado na talaga ang pamilya mo para magpadala ng isang probinsyana na katulad mo. Akala ba nila ay tatanggapin ko ang anumang basura na itatapon nila sa silid na ito dahil lamang hindi na ako nakakalakad? Ang mga salita ay sapat na para paiyakin ang sinumang mahinang babae, ngunit nanatiling nakatitig si Joanna sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip na sumagot, nang may luha, humakbang siya ng mas malapit. Bago pa makagawa ng kilo si Adrian, mabilis na hinawakan ni Joanna ang pulsuhan ng lalaki. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang galit na tanong ni Adrian habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis.
Huwag kang malikot, ang mahinahong utos ni Joanna, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay matatag at hindi natitinag. Gamit ang kanyang daliri, pinindot niya ang isang partikular na bahagi sa braso ni Adrian. Isang matinding singhap ang kumawala sa mga labi ng lalaki. Ang kanyang buong katawan ay nanigas at ang mga butil ng pawis ay agad na lumitaw sa kanyang noo. Ang sakit ay mabilis at matalim, ngunit may kasunod itong kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Binitawan ni Joanna ang kamay nito at tumayo ng tuwid, pinagmamasdan ang lalaking tila gumuho ang depensa sa loob ng ilang segundo. Huwag kang masyadong mayabang, Adrian. Ang iyong mga binti ay hindi patay dahil sa aksidente. Ang totoo, may unti-unting lason na dumadaloy sa iyong sistema na pumipigil sa iyong mga ugat na gumana ng maayos. Kung gusto mong manatili sa silya na iyan habang buhay at magmukhang kaawa-awa, sige, aalis ako ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang mukha. Walang sino man sa mga doktor na dinala ng kanyang pamilya ang nakapagsabi ng tungkol sa lason. Tinitigan niya si Joanna nang matagal, tila sinusubukang basahin kung ang babaeng ito ay isang kaaway o isang himala. Sino ka ba talaga, ang mahinang tanong ni Adrian? Ang kanyang tinig ay wala na ang dating talim. Ngumiti si Joanna, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Ako ang iyong asawa, ang babaeng magpapatayo sa iyo mula sa silyang iyan sa loob ng 3 buwan. Pero may isang kondisyon sa loob ng bahay na ito, kailangang makuha ko ang posisyon bilang tunay na ginang ng pamilya Enriquez. Kailangan mong ibigay sa akin ang respeto at proteksyon na nararapat para sa akin. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang paghampas ng ulan sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit at madilim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrian. May kakaibang kislap na lumitaw sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Interesante, ang sabi ni Adrian habang inaayos ang kanyang sarili. Sige Joanna, kung magagawa mo ang sinasabi mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na tumapak ka sa mansyong ito. Hindi natakot si Joanna. Sa halip, lumapit siya at inayos ang kumot sa mga binti ni Adrian. Magsisimula tayo bukas ng umaga. Maghanda ka dahil hindi magiging madali ang pagbawi sa iyong lakas. Nang lumabas si Joanna ng silid, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Alam niyang ang pamilya Enriquez ay puno ng mga taong mapanlinlang at si Adrian ay napapaligiran ng mga kaaway na nagtatago sa likod ng mga ngiti. Ngunit hindi siya natatakot. Hindi siya ang biktima na inaasahan nilang lahat. Sa madilim na pasilyo ng mansyon, tumingin si Joanna sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin niyang ang lahat ng nang-api sa kanya at nagmaliit kay Adrian ay makakatanggap ng nararapat na kabayaran. Ang probinsyanang itinuring nilang basura ay siya palang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Isang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw hudyat ng pagtatapos ng unang gabi ng kanilang pakikipagsapalaran sa ilalim ng isang bubong na puno ng mga lihim at panganib. Maaga pa lamang ay maliwanag na ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng mansyon, ngunit para kay Joanna ang liwanag na ito ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Habang bumababa siya sa engrandeng hagdanang gawa, sa makintab na nararamdam niya ang bawat matatalim na tingin ng mga katulong na nagbubulungan sa gilid. Para sa kanila, siya lamang ang babaeng mula sa bundok na pumasok sa buhay ng kanilang amo sa hindi maipaliwanag na paraan. Pagdating niya sa malawak na silid-kainan, nakita niya ang mahabang mesa na puno ng mga pagkaing pang-almusal. Naroon ang amoy ng sinangagdanggit at sariwang barako, ngunit ang bango ng pagkain ay tila natatakpan ng bigat ng atmosfera sa loob ng silid.
Nakaupo na roon si Michelle, ang asawa ng pinsan ni Adrian na si Dennis. Suot ni Michelle ang isang mamahaling seda na kulay rosas at ang kanyang mga alahas ay tila kumikislap ng labis para sa isang ordinaryong almusal. Nang makita ni Michelle si Joanna, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Narito na pala ang ating bagong prinsesa mula sa lalawigan, ang sabi ni Michelle sa isang boses na puno ng panunuya. Tingnan nyo nga naman, kahit anong mamahaling tela ang isuot, bakas pa rin ang alikabok ng probinsya sa kanyang balat. Sayang naman ang pagsisikap ni Adrian, mukhang hindi yata bagay ang isang perlas sa isang basahan. Hindi kumibo si Joanna. Hinila niya ang isang upuan at naupo ng may dignidad na hindi inaasahan mula sa kanya. Ang tunay na kinang ay wala sa suot na hiyas, Michelle. Minsan, ang mga pinakamakikinang na bato ay ginagamit lamang para takpan ng dumi sa loob, ang mahinahong sagot ni Joanna habang kumuha ng tasa ng kape. Namula sa galit si Michelle, ngunit bago pa siya makasagot ay pumasok na sa silid si Doña Lourdes, ang matandang matriarka ng pamilya Enriquez. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila may dalang awtoridad. Tama na ang ingay sa harap ng pagkain, ang malamig na utos ni Lourdes. Tumingin siya kay Joanna, ang kanyang mga mata ay mapanuri, ngunit walang bakas ng puot na katulad ng kay Michelle. Sinamantala ni Michelle ang pagkakataon. Mama, sinasabihan ko lang naman itong si Joanna na dapat siyang mag-ingat sa kanyang kilos. Alam niyo naman si Adrian ay nasa mahirap na kalagayan at baka itong babaeng ito ay naghahanap lang ng paraan para makuha ang pera ng pamilya habang mahina ang asawa niya. Ibinaba ni Joanna ang kanyang tasa at tumingin ng diretso kay Lourdes. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng matanda at ang malalim na anino sa ilalim ng mga mata nito. Bilang isang sinanay na manggagamot, alam ni Joanna na ang matanda ay dumaranas ng matinding pagod at hindi makatulog ng maayos. Doña Lourdes, ang panimula ni Joanna. Napansin ko po na tila hindi maganda ang inyong pakiramdam nitong mga nakaraang gabi. Ang inyong paghinga ay bahagyang mabigat at madalas ninyong hawakan ang inyong dibdib. Kung papayagan ninyo ako, may alam akong paraan ng pagmasahe at ilang halamang gamot na makakatulong para gumaan ang inyong pakiramdam at makatulog kayo ng mahimbing. Nagulat ang lahat sa silid. Si Michelle ay tumawa ng malakas. Anong akala mo sa biyenan mo? Isang pasyente sa baryo. May mga pinakamagaling na doktor sa Makati na tumitingin sa kanya. Huwag kang magmagaling. Ngunit itinaas ni Lourdes ang kanyang kamay para patahimikin si Michelle. Tinitigan niya si Joanna ng may bagong antas ng interes. Paano mo nalaman na hindi ako nakakatulog? Ang katawan po ng tao ay nagsasalita, kailangan lang itong pakinggan, ang simpleng sagot ni Joanna. Hindi po ito mahika, ito ay kaalaman na itinuro sa akin sa kabundukan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango si Lourdes. Isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Matalas ang iyong mga mata, Joanna. Mas matalas pa kaysa sa mga taong matagal ko nang kasama sa bahay na ito, ngunit walang napapansin kundi ang sarili nilang kapakanan. Kinuha ni Lourdes ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Joanna. Nang buksan ito, tumambad ang isang napakagandang pulseras na gawa sa mga puting perlas. Ito ay tanda ng aking pagtanggap sa iyo. Sa bahay na ito, ang sinumang may malasakit sa pamilya ay aking kakampi. Michelle, sa susunod na marinig ko ang iyong pang-iinsulto sa aking mena menor, mas mabuting kumain ka na lamang sa iyong sariling silid. Nanginig sa pait si Michelle, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad habang pinapanood ang tagumpay ni Joanna. Samantala si Joanna ay nanatiling kalmado, bagaman alam niyang lalo lamang siyang nanganib dahil sa pabor na nakuha niya mula sa matriarka. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Joanna sa silid ni Adrian. Natagpuan niya ang lalaki na nakatingin sa labas ng bintana, tila nakakulong sa sarili nitong mundo ng kadiliman.
Inihanda ni Joanna ang kanyang mga kagamitan mga langis na may halong ugat ng halaman at ang kanyang matatag na mga kamay. Handa ka na ba ang tanong ni Joanna habang lumalapit sa wheelchair? Gawin mo na ang dapat mong gawin ang tipid na sagot ni Adrian, bagaman bakas sa kanyang boses ang kaba. Nagsimula ang proseso. Hindi ito isang ordinaryong masahe, ito ay isang masakit at matinding pagmanipula sa mga ugat na matagal nang natulog. Idiniin ni Joanna ang kanyang mga hinlalaki sa ibabang bahagi ng likod ni Adrian, sinusundan ng daloy ng enerhiya na tila hinarangan ng isang pader. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay namula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas dahil sa tindi ng sakit. Sinasadya mo ba ito ang ungol niya sa gitna ng paghinga, ng malalim? Ang paggaling ay nagsisimula sa sakit, Adrian. Kung wala kang nararamdaman, ibig sabihin ay wala na talagang pag-asa. Ngunit habang nasasaktan ka, ibig sabihin ay lumalaban pa ang iyong katawan, ang paliwanag ni Joanna nang hindi tinitigilan ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy ang paghihirap sa loob ng 1 oras. Pawis na pawis ang dalawa nang matapos ang sesyon. Inalalaya ni Joanna si Adrian na makasandal ng maayos. Habang nililinis ni Joanna ang kanyang mga kamay, hindi niya napansin na nakatitig sa kanya si Adrian nang may halong paghanga at pagtataka. Bakit mo ito ginagawa, ang tanong ni Adrian? Puwede mo namang kunin ang pera at hayaan akong mabulok dito. Tumigil si Joanna at tumingin sa kanya dahil alam ko ang pakiramdam ng ikulong sa isang bagay na hindi mo gusto at dahil gusto kong makita ang mukha ng mga taong nagmaliit sa iyo kapag tumayo ka na sa harap nila. Isang matinding damdamin ang dumaan sa pagitan nila, isang koneksyon na higit pa sa isang kasunduan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, isang maliit na himala ang nangyari sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanang hinlalaki sa paa ni Adrian ay bahagyang gumalaw. Hindi ito isang malaking kilos kundi isang mabilis at maliit na pitik ng kalamnan, ngunit para sa kanila ito ay tila isang pagsabog ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa gulat. Joanna, nakita mo ba iyon? Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng hindi maipaliwanag na ligaya. Ngumiti si Joanna, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Iyan ang simula, Adrian. Huwag kang kukurap dahil sa susunod higit pa riyan ang magagawa mo. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Michelle, nakikinig sa bawat salita at nararamdaman ang bawat tagumpay ng mag-asawa. Ang kanyang mukha ay binalot ng isang madilim na balak. Kung talagang gagaling si Adrian, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gawin iyon bago pa tuluyang makatayo ang leon na kanyang kinatatakutan. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula nang tumapak si Joanna sa mansyon ng mga Enriquez bilang isang estranghero. Sa loob ng mga buwang iyon, ang silid ni Adrian ay naging isang lihim na santuwaryo ng paghihirap at pag-asa. Gabi-gabi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ginagamit ni Joanna ang kanyang buong lakas upang buhayin ang mga ugat sa binti ni Adrian. Ang dating malamig at walang buhay na pakikitungo ng lalaki ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagtitiwala, bagaman nananatili silang maingat sa harap ng ibang tao. Isang hapon, idinaos ang isang malaking salo-salo sa hardin ng mansyon para sa kaarawan ng isa sa mga matatandang tiyuhin ni Adrian. Ang buong angkan ay naroong mga kamag-anak na bihirang magpakita ngunit laging handang bumatikos. Ang amoy ng inihaw na litson, sariwang lamang dagat at iba't ibang kakanin ay pumupuno sa hangin. Bilang asawa ng tagapagmana, si Joanna ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, suot ang isang simpleng barot saya na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Habang inilalatag ng mga katulong ang isang malaking talamay ng hipon at isda sa harap ng kanilang mesa, biglang naramdaman ni Joanna ang isang kakaibang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang dating masarap na amoy ng pagkain ay biglang naging nakasusuka para sa kanya. Napatakip siya ng bibig at mabilis na uminom ng tubig, ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang mga butil ng malamig na pawis ay lumabas sa kanyang noo. Bakit ka namumutla, Joanna? Ang boses ni Michelle ay matalas na pumutol sa ingay ng kwentuhan. Nakaupo ito sa tapat nila kasama ang asawang si Dennis at kanina pa matalas ang tingin sa bawat galaw ni Joanna. Hindi mo ba gusto ang pagkaing inihanda ng pamilya? O baka naman may iba kang nararamdaman na hindi namin alam? Pinilit ni Joanna nang ngumiti ng pilit. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko dahil sa init ng panahon, Ate Michelle. Ngunit, hindi tumigil si Michelle. Tumayo ito at lumapit ng mas malapit ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat ng matatanda sa pamilya. Init ng panahon o baka naman paglilihi. Tingnan niyo siya, tila masusuka sa amoy ng isda. Huwag mong sabihing buntis ka, Joanna. Ang buong hardin ay biglang tumahimik, ang mga kubyertos ay tumigil sa pag-atungal sa mga plato. Si Doña Lourdes ay napatingin kay Joanna nang may halong gulat at pag-asa, ngunit bago pa siya makapagsalita, humalakhak ng malakas si Michelle, isang halakhak na puno ng lason. Pero sandali lang, patuloy ni Michelle habang nakatingin kay Adrian na nakaupo sa kanyang wheelchair. Paanong mangyayari iyon? Lahat tayo rito ay nakakaalam sa kondisyon ni Adrian. Ang mga doktor sa Maynila mismo ang nagsabi matapos ang aksidente na ang kanyang mga nerve sa ibabang bahagi ng katawan ay permanenteng napinsala. Imposibleng makabuo siya ng anak. Isang bulong-bulungan ang mabilis na kumalat sa mga kamag-anak. Ang bawat mata ay tila naging mapanghusga tumitingin kay Joanna nang may pandidiri at kay Adrian nang may awa na hinaluan ng kahihiyan. Ang konsepto ng hiya ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa mag-asawa. Michelle, manahimik ka, ang sigaw ni Doña Lourdes habang nanginginig ang kamay sa galit. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ng pamilya. Bakit ako mananahimik, Mama? Ang sagot ni Michelle na lalong itinaas ang boses. Ayaw niyo bang malaman ang katotohanan? Kung buntis nga itong babaeng ito, kaninong binhi ang dinadala niya? Alam nating lahat na si Adrian ay hindi nakakayanin pang gawin ang tungkulin ng isang lalaki. Ibig sabihin nagdala ng kahihiyan at ibang dugo ang babaeng ito sa pamilya Enriquez? Isang malaking insulto ito sa ating dangal. Tumayo ang balahibo ni Joanna hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit sa paraan ng pagpahiya ni Michelle kay Adrian. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga panga ni Adrian ay nakadiin, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa hawakan ng wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ramdam ni Joanna ang matinding sakit na dulot ng mga salita ni Michelle sa pagkatao ni Adrian. Nanatiling tahimik si Adrian sa loob ng ilang segundo na lalong nagbigay ng lakas ng loob kay Michelle. Ano, Joanna? Bakit hindi ka makapagsalita? Kaninong lalaki ka nakipagkita sa tuwing lumalabas ka ng mansyon? Siguro ay may kinakasama ka sa probinsya na dinala mo rito sa lungsod. Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpatahimik sa lahat. Si Adrian ay dahan-dahang tumingin kay Michelle, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa matinding puot. Sobra na ang iyong kadaldalan, Michelle. Ang boses ni Adrian ay mababa, ngunit tila isang kulog na nagbabanta ng bagyo. Kung gusto mo ng ebidensya, sige. Ngayon din ay tutuloy tayo sa ospital ng pamilya. Isasagawa natin ang lahat ng pagsusuri sa harap ng mga saksi. Inabot ni Adrian ang kamay ni Joanna at hinawakan ito ng napakahigpit, isang pagpapakita ng pagkakaisa sa gitna ng unos. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa kislap ng kanyang mga mata alam ni Joanna na naalala rin ni Adrian ang gabi. Ilang linggo na ang nakalilipas nang ang init ng katawan at ang pagbabalik ng pakiramdam ay humantong sa isang lihim na pagsasama na hindi inasahan ng sinuman. Maghanda kayo, ang utos ni Adrian sa mga driver. Lahat ng gustong makakita sa katotohanan, sumunod kayo sa amin sa ospital. Ngunit sisiguraduhin ko sa oras na lumabas ang resulta, ang bawat salitang binitiwan ninyo ay babalik sa inyo ng may kasamang matinding kabayaran.
Tumindig si Joanna. Nang may taas noo, hinayaan niyang gabayan siya ni Adrian patungo sa sasakyan. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa kanyang dangal kundi para patunayan sa buong mundo na ang lalaking mahal niya ay hindi ang basura o lumpo na tingin ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may isang katanungang bumabagabag sa kanya, handa na ba silang harapin ang resulta ng himalang binuo nila sa dilim? Ang pasilyo ng St. Jude Medical Center ay balot ng isang malamig at payapang atmosfera, ngunit para kay Joanna ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng laboratorio ay tila isang oras ng paghatol. Nakaupo siya sa tabi ng wheelchair ni Adrian, ramdam ang init ng kamay ng asawa na mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa kanilang paligid, ang mga matatandang miyembro ng pamilya Enriquez ay nakatayo ng tuwid, ang kanilang mga mukha ay seryoso at mapanghusga. Si Michelle ay hindi mapakali pabalik-balik sa paglalakad habang ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig. May isang mapanirang kislap sa kanyang mga mata, tila isang hayop na naghihintay sa kanyang biktima na tuluyang bumagsak. Para sa kanya, ang gabing ito ang magiging katapusan ni Joanna sa pamilya Enriquez. Huwag na nating patagalin ang paghihirap ng lahat, ang sabi ni Michelle habang nakatingin sa pintuan ng opisina ng doktor. Lahat tayo ay biktima rito ng isang malaking kasinungalingan. Mas mabuting aminin mo na, Joanna, bago pa ang papel na mismo ang magpahiya sa iyo. Hindi kumibo si Joanna. Tumingin lamang siya ng diretso, pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga tiyahin at tiyuhin sa likuran. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Victor, ang punong doktor ng ospital. Hawak niya ang isang asul na folder at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka. Narito na ang resulta, ang panimula ni Dr. Victor. Tumingin siya kay Doña Lourdes bago itinoon ang pansin sa mag-asawa. Ang pagsusuri sa dugo ay positibo. Si Ginang Joanna Enriquez ay buntis, 6 na linggo na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang mabilis na singhap ang kumawala sa mga kamag-anak. Agad na sumigaw si Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ayan na! 6 na linggo, Dr. Victor, sabihin mo sa kanila ang totoo. Paanong magiging anak ito ni Adrian? Kung ang kanyang mga ugat ay patay na, hindi ba't imposibleng makabuo siya ng anak sa kanyang kalagayan? Tumingin si Dr. Victor kay Michelle at pagkatapos ay kay Adrian. Iyan ang ikalawang bahagi ng ulat na ito. Noong nakaraang buwan, si Sir Adrian ay sumailalim sa isang serye ng mga pribadong pagsusuri rito. Ang kanyang mga nerve at kalamnan ay nagpapakita ng isang himalang paggaling. Ang kanyang reproductive health ay bumalik sa normal na antas, higit pa sa inaasahan para sa isang taong dumanas ng ganoong aksidente. Sa madaling salita, ang sanggol na dinadala ni Joanna ay tunay at walang dudang anak ni Adrian Enriquez. Tila tumigil ang mundo para kay Michelle. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay biglang naging maputla na tila isang bangkay. Hindi! Hindi maaari! Niloloko ninyo kami! Binayaran ninyo ang doktor! Dahil sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, sumugod si Michelle patungo kay Joanna. Ang kanyang kamay ay nakataas at handang manakit. Ikaw na babae ka! Niloloko mo ang pamilyang ito. Sisiguraduhin kong hindi lalabas ng buhay ang bastardong iyan. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Michelle sa mukha ni Joanna, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Si Doña Lourdes, na kanina pa tahimik na nagtitimpi, ay humakbang sa gitna. Isang malakas at mabilis na hampas ng palad ang tumama sa pisngi ni Michelle. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, sapat na para mapatigil ang lahat ng ingay. Sobra na, Michelle, ang nanginginig na tinig ni Doña Lourdes. Pinagbigyan kita dahil asawa ka ni Dennis, ngunit ang pag-insulto mo sa aking apo at sa dangal ng aking manugang ay isang kasalanang hindi ko mapapalampas. Mula sa sandaling ito, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa harap ko.
Napahawak si Michelle sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang buong pagkatao sa harap ng lahat ng kamag-anak. Napatingin si Joanna sa kanyang biyenan at pagkatapos ay sa asawang si Adrian. Ramdam niya ang isang uri ng katahimikan sa kanyang puso, isang uri ng ganti na hindi nanggaling sa dahas kundi sa katotohanang pilit nilang itinago. Dito nagsimulang mapagtanto ni Joanna ang isang malupit na katotohanan sa mundong kanyang pinasukan. Sa likod ng mga marangyang damit at malalaking mansyon, ang tunay na halaga ng isang tao ay madaling itapon kapag ang interes at kapangyarihan na ang nakataya. Ang mga taong itinuturing na pamilya ay siya ring unang maghuhukay ng libingan para sa iyo sa oras na ikaw ay maging hadlang sa kanilang ambisyon. Ang pagtitiwala ay isang mamahaling hiyas na hindi dapat ibinibigay sa lahat dahil sa huli, ang tanging masasandalan mo lamang ay ang sarili mong lakas at ang taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng apoy. Ang kawalan ng malay at pagiging mapagpatawad ay madalas na nagiging mitsa ng sariling kapahamakan sa ilalim ng isang bubong na puno ng mga ahas. Tumalikod ang mag-asawa, iniwan ng mga kamag-anak na balot ng kahihiyan at gulat. Ngunit alam ni Joanna ang gabing ito ay simula pa lamang ng mas malaking labanan. Ang lason sa sistema ni Adrian ay maaaring nawawala na, ngunit ang lason sa loob ng pamilya Enriquez ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila naging kasing bigat ng tingga. Bagaman lumabas na ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Joanna at ang himalang paggaling ni Adrian, hindi pa rin tumitigil ang poot sa dibdib ni Michelle. Para sa kanya, ang pagkatalo sa gabing ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng pamilya Enriquez. Ang kanyang mukha na namumula pa rin dahil sa sampal ni Doña Lourdes ay naging baluktot sa galit habang nakatingin siya sa mag-asawa. Isang malaking palabas. Lahat ng ito ay isang maruming laro, ang sigaw ni Michelle. Ang kanyang boses ay pumapalahaw sa buong silid na nagpalingon sa mga nurse sa labas. Huwag ninyong sabihin sa akin na naniniwala kayo sa isang probinsya ng mangkukulam. Alam nating lahat na si Joanna ay gumagamit ng kung anong ritual mula sa bundok para lasunin ang isipan ninyo. Humarap si Dennis, ang asawa ni Michelle at pinsan ni Adrian, sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Michelle, tumigil ka na. Nakakahiya na tayo sa harap ni na Mama at Adrian. Lumabas na ang resulta ng mga doktor. Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Tumahimik ka, Dennis, ikaw na walang silbi at laging nagtatago sa likod ng iyong ina, ang baling ni Michelle sa kanyang asawa na nagdulot ng isang matinding hiya sa mukha ng lalaki sa harap ng buong angkan. Hindi ninyo ba nakikita? Ginagamit ni Joanna ang kanyang pagbubuntis para kontrolin ang yaman ni Adrian? At ikaw, Adrian, nakalimutan mo na ba kung gaano kakahina noong wala pa ang babaeng ito? Nanatiling kalmado si Joanna. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Adrian at humakbang patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng seryosong awtoridad, isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa isang babaeng pinalaki sa hirap. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang kanyang telepono. Akala mo ba, Michelle, ay abala lamang ako sa pag-aalaga kay Adrian at sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa hardin? Ang mahinahong tanong ni Joanna, ngunit ang kanyang mga mata ay tila matatalas na patalim. Sa loob ng 3 buwan, hindi lamang ang kalusugan ng aking asawa ang... May isang uri ng takot na dumaan sa mga mata ni Michelle, ngunit pinilit niyang manatiling matapang. Anong ibig mong sabihin, ikaw na ahas ka? Sinasabi mo na ako ang nagdadala ng kahihiyan sa pamilyang ito, patuloy ni Joanna. Binuksan niya ang isang folder sa kanyang telepono at iniharap ang screen sa lahat ng naroon, lalo na kay Dennis at Doña Lourdes. Ngunit, ano ang itatawag mo rito?
Ang mga larawang ito ay kuha noong nakaraang buwan sa isang hotel sa Makati, at ang lalaking kasama mo sa bawat pagtitipon na ito ay hindi mo asawa kundi ang iyong personal na fitness coach. Ang buong silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa screen ng telepono, malinaw na makikita si Michelle na may kayakap na ibang lalaki. Ang kanilang mga kilos ay hindi maitatago ang malalim na ugnayan. Mayroon ding mga screenshot ng mga mensaheng puno ng mali siya at plano kung paano kukuha ng pera mula sa kumpanya ni Dennis para ibigay sa naturang lalaki. Ang mukha ni Dennis ay naging kasing putla ng pader. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot at pagkadismaya. Ang dangal na pilit niyang iniingatan ay gumuho sa isang saglit. Michelle, totoo ba ito? Ang boses ni Dennis ay halos pabulong na, ngunit puno ng panganib. Dennis, makinig ka. Edit lamang ang mga iyan. Ginagawa niya ito para sirain tayo. Ang pagsusumamo ni Michelle, ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot. Ngunit, hindi na nakapagpigil si Dennis. Sa gitna ng matinding bugso ng damdamin at ang bigat ng kahihiyang idinulot sa kanya sa harap ng matriarka ng pamilya, iniangat niya ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang tumama sa kabilang pisngi ni Michelle na naging sanhi ng kanyang pagkakatumba sa sahig. Hindi pa nakontento, hinawakan ni Dennis ang balikat ni Michelle at marahas itong itinulak palayo sa kanya na naging dahilan upang tumama ang likod ng babae sa isang kanto ng kabinet. Walang hiyang babae ka, ang sigaw ni Dennis. Lahat ng ibinigay ko sa iyo, ang pangalan ko, ang yaman ng pamilya ko, ginamit mo lang para sa iyong kalandian. Napahagulgol si Michelle sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang maskara ng pagiging matayog ay tuluyang nawala. Tumingin si Doña Lourdes sa kanyang anak na si Dennis at sa manugang na si Michelle nang may matinding pandidiri. Dennis, ilabas mo ang babaeng iyan sa harap ko, ang malamig na utos ni Doña Lourdes. Mula sa gabing ito, ang inyong mga pribilehiyo sa loob ng mansyon ay tinatapos ko na. Adrian, ikaw na ang bahala sa legal na proseso para sa kanilang pag-alis. Tumingin si Adrian kay Joanna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Inabot niya ang kamay nito at hinawakan ito ng matatag. Sa kabila ng kaguluhan, nararamdaman ni Joanna ang isang uri ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanilang paghihirap. Narito ang mga dokumento, ang sabi ni Adrian sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng inyong mga bank accounts na nakakonekta sa Enriquez Holdings ay naka-freeze na. Mayroon kayong 24 na oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang aming teritoryo. Habang pilit na itinatayo ni Dennis ang umiiyak na si Michelle para hilahin palabas ng silid, tumingin ang babae kay Joanna. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim at nakalalasong huli na banta. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat, na ang bawat patak ng kanyang luha ay gagawan niya ng paraan para maging dugo. Naiwan ang mag-asawa sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumapit si Joanna kay Adrian at inayos ang kanyang buhok. Tapos na ang unang bahagi, Adrian. Maaari na tayong magsimulang muli. Ngunit habang nakatingin si Joanna sa pintuang dinaanan ni Michelle, may isang kakaibang kaba ang nanatili sa kanyang dibdib. Alam niyang ang isang taong nawalan ng lahat ay mas mapanganib kaysa sa isang taong may kapangyarihan. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang tunay na unos ay tila nagbababadya pa lamang sa di kalayuan. Ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan kundi ang sandali bago ang isang mas malaking pagsabog. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga Enriquez matapos ang kaguluhan sa ospital ay hindi nagdala ng inaasahang katahimikan. Bagaman madilim na ang gabi, ang bawat sulok ng malaking bahay ay tila binabalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Pagpasok ni Joanna at Adrian sa kanilang silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga gulong ng wheelchair sa makintab na sahig. Inalalaya ni Joanna si Adrian patungo sa gilid ng kama.
Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakita niya ang pagod sa mga mata ng asawa, ngunit mayroon ding bagong kislap ng determinasyon doon. "Salamat, Joanna," ang mahinang sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kamay ng asawa. "Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin ako sa mga taong nasa paligid ko. Hinayaan kong ituring nila akong basura dahil sa aking kalagayan." "Huwag mong isipin niyon, Adrian," ang tugon ni Joanna habang dahan-dahang minamasahe ang mga balikat ng lalaki. "Ang mahalaga ay unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ngayon, kailangan nating maging mas maingat. Alam nating hindi basta-basta susuko si Michelle." Habang naghahanda si Joanna na kumuha ng mainit na tubig para sa huling sesyon ng kanilang therapy sa gabing iyon, biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng kanilang silid. Isang figura ang mabilis na pumasok, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Michelle iyon, ngunit wala na ang kanyang karaniwang ayos na marangya. Ang kanyang suot na seda ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay binalot ng isang madilim na desperasyon. "Ikaw na mangkukulam ka," ang sigaw ni Michelle. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. "Sinira mo ang buhay ko dahil sa iyo. Nawala sa akin ang lahat, ang yaman ko, ang pangalan ko, at ang dangal ko sa pamilyang ito." Nagulat si Joanna sa bilis ng pangyayari. Nakita niyang may hawak si Michelle na isang matalas na gunting na ginagamit sa pagtabas ng mga sinulid sa sastreng bahagi ng mansyon. Sa bawat hakbang ni Michelle, ang talim ng gunting ay kumikislap sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. "Michelle, tumigil ka! Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo." Ang sigaw ni Adrian, pilit na iniikot ang kanyang wheelchair para humarang sa gitna. Ngunit hindi nakinig si Michelle. Ang kanyang galit ay nakatuon lamang sa tiyan ni Joanna. "Kung hindi ako pamilyang ito, sisiguraduhin kong wala ring puwang ang bastardong dinadala mo. Kung mawawala ako, isasama kita sa impyerno." Mabilis na sumugod si Michelle patungo kay Joanna. Dahil sa gulat, napaatras si Joanna hanggang sa tumama ang kanyang likod sa matigas na kanto ng cabinet. Wala na siyang madaanan. Sa isang kamay, pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan, habang ang isa pang kamay ay pilit na inaabot ang kanyang mga karayom na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Ang gunting ni Michelle ay mabilis na bumaba patungo sa kanya. "Wag!" ang huling sigaw ni Joanna habang pumipikit sa takot. Ngunit sa halip na sakit ang naramdaman niya, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa silid. Nang idilat ni Joanna ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Adrian ay hindi na nakaupo sa wheelchair. Sa gitna ng matinding takot para sa buhay ng kanyang asawa at anak, ang matagal nang natutulog na lakas sa kanyang mga binti ay tila sumabog sa isang iglap. Sa pamamagitan ng dalisay na adrenaline at matinding pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya, dahan-dahang tumayo si Adrian mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang bawat kalamnan niya ay tila pinupunit sa sakit, ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa isang marahas na paggalaw, sinalo ni Adrian ang bisig ni Michelle at buong lakas itong itinulak palayo. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang katawan ni Michelle sa kabilang pader na naging sanhi ng pagkabitaw nito sa gunting. Ang matalim na gamit ay bumagsak sa sahig nang may malakas na tunog. "Sinabi ko sa iyong huwag mong hahawakan ang asawa ko," ang ungol ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Napaupo si Michelle sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa kanyang pinsan. "Hindi! Hindi ito maaari! Nakakatayo ka na!" Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Joanna, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng paghihirap ngunit matatag. Nang marating niya ang kanyang asawa, agad niya itong binalot ng isang mahigpit na yakap.
Doon lamang naramdaman ni Joanna ang panginginig ng buong katawan ni Adrian. Ang himalang ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang pisikal na lakas, ngunit hindi niya ito pinansin. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang nag-aalalang tanong ni Adrian habang sinusuri ang mukha ni Joanna. Ayos lang ako, Adrian. Pero ikaw, nakakatayo ka na. Ang bulalas ni Joanna. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa tuwa at gulat. Sa sandaling iyon ang mga guwardiya ng mansyon at si Doña Lourdes ay mabilis na pumasok sa silid. Nagulat ang lahat nang makita ang kanilang amo na nakatayo sa sarili nitong mga paa. Agad na dinaluhong ng mga guwardiya si Michelle na tila nawalan na ng ulirat sa sobrang gulat at takot. Dalhin niyo siya sa pulisya. Ang utos ni Doña Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng puot. Sampahan ninyo siya ng kasong tangkang pagpatay. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa kulungan. Habang kinakaladkad si Michelle palabas ng silid, ang tanging maririnig ay ang kanyang hysterical na tawa na unti-unting nawawala sa pasilyo. Ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at pang-aapi ay tila nabigyan ng bagong liwanag. Nang tuluyang mawala ang mga tao, dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Adrian. Mabilis siyang inalalayan ni Joanna pabalik sa wheelchair. Bagaman pagod na pagod, ang isang matamis na ngiti ay sumilay sa mga labi ni Adrian. Joanna, tama ka, ang sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kanyang mga binti. Ang paggaling ay talagang nagsisimula sa sakit. Pero ang pag-ibig mo ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Hinalikan ni Joanna ang noo ng kanyang asawa. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, ngunit sa gabing ito, napatunayan nila na walang anumang lason o kasamaan ang makakatalo sa lakas ng loob na binuo mula sa tunay na pagkakaisa. Ang himalang nasaksihan nila ay hindi lamang tungkol sa muling paglakad, kundi tungkol sa muling pagbangon ng isang pamilyang binuo sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ni Adrian mula sa gabing iyon ay magiging simbolo ng kanilang tagumpay. Laban sa lahat ng nagmaliit sa kanila. Ang balita tungkol sa pagtayo ni Adrian Enriquez mula sa kanyang wheelchair ay mabilis na kumalat sa buong Alabang at maging sa mga karatig lungsod na tila isang apoy na tumupok sa lahat ng nakaraang usap-usapan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mansyon na dati ay tahimik at tila iniiwasan ng mga kamag-anak ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang mga taong dati ay bumubulong ng panlalait sa likod ni Adrian ay isa-isang nagpakita sa pintuan ng mansyon, bit-bit ang mga mamahaling regalo, prutas at mga alak na tila ba wala silang nagawang kasalanan. Nakamasid si Joanna mula sa itaas ng hagdanan habang pinagmamasdan ang mga buitreng ito sa malawak na sala. Nakikita niya ang bawat pekeng ngiti at naririnig ang bawat mabulaklak na salita ng mga tiyahin at pinsan na dati ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Ngayon itinuturing na nila siyang mapagpalang manugang, ngunit hindi nalilimutan ni Joanna ang bawat hapdi ng kanilang mga salita noong siya ay bago pa lamang sa bahay na iyon. Dahan-dahang bumaba si Adrian. Sa pagkakataong ito, hindi siya gamit ang kanyang wheelchair. Hawak niya ang isang baston na gawa sa madilim na kahoy, ngunit ang bawat hakbang niya ay matatag at puno ng awtoridad. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging nagpatahimik sa buong silid. Adrian, apo. Napakagandang himala nito. Ang bulalas ni Tio Ramon, isa sa mga matatandang kamag-anak na dati ay nagmungkahi na alisin na si Adrian sa pamumuno ng Enriquez Holdings dahil sa pagiging inutil. Sinasabi ko na nga ba ang dugo ng mga Enriquez ay hindi basta-basta susuko. Narito kami para magdiwang kasama mo. Tumingin si Adrian kay Tio Ramon nang walang anumang emosyon. Narito kayo para magdiwang o narito kayo dahil natatakot kayong mawala ng inyong mga bahagi sa kumpanya ngayong alam ninyong kaya ko na uling humawak ng panulat? Naging mailap ang mga mata ng mga naroon. Ang katahimikan ay bumasag sa katuwaan ng mga bisita.
Sa gitna ng eksenang ito biglang pumasok si Dennis. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating Dennis na laging maayos at mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay puyat, ang kanyang barong ay gusot, at ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho na matapos mapalayas at ma-freeze ang kanyang mga accounts. Adrian. Pinsan ang paos na tinig ni Dennis habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng sala. Nagkamali ako. Hinayaan kong malaso ni Michelle ang isipan ko. Pamilya tayo, Adrian. Huwag mo naman akong itapon sa kalsada. Ang mga anak ko, ang dangal ko. Wala na akong matitirhan. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Ang iba ay nakaramdam ng kaunting awa ngunit si Joanna ay nanatiling nakatitig sa kanyang asawa. Alam niya ang sakit na idinulot ni Dennis noong mga panahong walang kalaban-laban si Adrian. Lumapit si Adrian sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang baso ng tubig na may yelo. Tiningnan niya si Dennis ng matagal bago dahan-dahang ibinuhos ang malamig na tubig ng diretso sa mukha ng kanyang pinsan. Ang tunog ng tubig na tumatama sa balat at ang mahinang lagapak ng mga yelo sa sahig ay nagdulot ng isang matinding tensyon sa lahat ng nakasaksi. Iyan ay para magising ka mula sa iyong panaginip. Dennis, ang malamig na sabi ni Adrian. Noong nakaupo ako sa wheelchair na iyon, hindi mo ako itinuring na pamilya. Itinuring mo akong hadlang. Ngayon wag mong gamitin ang salitang pamilya para isalba ang iyong sarili. Ang utang na loob ay hindi pwedeng pilitin sa isang taong pinagtaksilan mo na. Adrian, parang awa mo na ang sigaw ni Dennis habang lumuluhod sa harap ng pinsan, pilit na hinahawakan ang paa nito. Marahas na binawi ni Adrian ang kanyang binti at tumingin sa mga gwardiya. Ilabas siya. At ang sino man sa inyo na magtatangkang tumulong sa kanya o kay Michelle ay ituturing kong kaaway ng kumpanya. Ang Enriquez Holdings ay hindi isang charity para sa mga taong walang katapatan. Habang kinalakaladkad si Dennis palabas ng mansyon sa gitna ng kanyang mga pagsusumamo ang mga kamag-anak ay isa-isang nagsialisan nang hindi makatingin kay Adrian. Ang sala na dati ay puno ng ingay ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ang pagkakataong ito ay puno ng tagumpay. Lumapit si Joanna kay Adrian at hinawakan ang braso nito. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Adrian hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang ginawa. Pinanood ni Joanna ang papalayong anino ni Dennis mula sa malaking bintana ng mansyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakapagtataka kung paano ang kapangyarihan ng pera at posisyon ay tila isang matalim na asidong kayang tunawin ang lahat ng moralidad at dangal ng isang tao. Ang mga taong dati ay matatayog at mapanghusga ay handang gumapang sa lupa at lamunin ang sarili nilang dura para lamang sa ilang piraso ng pilak. Sa mundong ito ang utang na loob ay madalas na ginagamit na sandata para sa pang-aabuso at ang pamilya ay nagiging isang maskara lamang para sa pansariling interes. Ang katotohanan ay masakit, ang tao ay mas madaling lumuhod sa harap ng kayamanan kaysa sa harap ng katarungan. Ang pagkagiba ng dangal ni Dennis ay hindi dahil sa malupit si Adrian, kundi dahil sa kawalan niya ng sariling paninindigan noong ang pagkakataon ay nasa kanyang panig pa. Tumalikod ang mag-asawa patungo sa itaas, iniwan ang mga bakas ng yelo at tubig sa sahig, mga alaala ng isang lalamunin ng limot na kahapon. Ngunit bago pa man sila makapasok sa kanilang silid, tumunog ang telepono ni Joanna. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laban, Joanna. Marami ka pang hindi alam sa nakaraan ng mga Enriquez. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Enriquez ay binalot ng isang kakaibang uri ng katahimikan, isang katahimikang puno ng paggalang at takot. Ang bawat katulong at guwardiya ay yumuyuko ng mas mababa sa tuwing dadaan si Joanna. Hindi na siya ang probinsya ng asawa na pumasok sa bahay na may dalang maliit na maleta, siya na ngayon ang babaeng nagpabago sa tadhana ng kanilang amo.
Isang umaga habang tinutulungan ni Joanna si Adrian sa kanyang huling yugto ng physical therapy sa loob ng kanilang malawak na hardin, isang serye ng mga itim na sasakyang pansiguridad ang pumasok sa malaking tarangkahan. Ang bawat sasakyan ay may plakang nagpapahiwatig ng mataas na katayuan sa lipunan. May inaasahan ka bang bisita, Adrian? Ang tanong ni Joanna habang dahan-dahang pinupunasan ng pawis sa noo ng asawa. Wala, Joanna. Ngunit sa tingin ko ay narito na ang kasagutan sa mensaheng natanggap mo kagabi. Ang sagot ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. Bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki na may maputing buhok ngunit may tindig na tila isang sundalo. Siya ay si Dr. Vicente, ang pinakatanyag na surgeon at espesyalista sa buong bansa, ang lalaking madalas tawagin para gamutin ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan at mga bilyonaryo sa Asya. Nagmamadaling lumabas si Doña Lourdes mula sa loob ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at labis na paggalang. Dr. Vicente, isang malaking karangalan ang inyong pagbisita. Hindi ninyo kami sinabihan para makapaghanda kami ng isang nararapat na pagtanggap. Ngunit si Dr. Vicente ay hindi man lang tumingin sa matriarka. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang tao sa hardin. Sa halip na lumapit kay Doña Lourdes, mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ni Joanna at Adrian. Ang mga guwardiya at katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Inasahan ng lahat na sisitahin ng doktor si Joanna dahil sa pakikialam nito sa medisina, ngunit ang sumunod na pangyayari ay nagpabagsak sa panga ng bawat nakasaksi. Tumigil si Dr. Vicente sa harap ni Joanna. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib at yumukod ng napakababa, isang pagpupugay na ibinibigay lamang sa isang nakatataas na pinuno o guro. Maestra Joanna, ang boses ni Dr. Vicente ay puno ng emosyon at matinding respeto. Sa wakas, natagpuan din kita. Akala ko ay tuluyan mo ng tinalikuran ang mundo ng medisina matapos ang nangyari sa iyong ama. Ang buong hardin ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tasa ng tsaa na hawak ni Doña Lourdes ay bahagyang nayanig na nagdulot ng isang matinis na tunog ng porselana. Dr. Vicente, ang mahinahong sagot ni Joanna bagaman bakas ang bahagyang pagkailang sa kanyang mukha. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi mo na kailangang gawin ang ganyang uri ng pagbati. Paano ko hindi gagawin iyon? Ang sagot ng matandang doktor habang tumitingin kay Adrian. Ang protocol na ginamit mo para mapatayo si Adrian. Iyon ang protocol na ikaw mismo ang bumuo noong nasa universidad ka pa sa ibang bansa. Ikaw ang pinakamagaling na estudyante na nakilala ko, Joanna. Ang iyong kaalaman sa pagsasanib ng makabagong siyensya at tradisyonal na hilot ang dahilan kung bakit marami akong nailigtas na pasyente. Ngunit ang tagumpay na ito, kay Adrian, ito ay isang sining na ikaw lamang ang makagagawa? Tumingin si Adrian kay Joanna, ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang paghanga at pagmamalaki. Alam niyang espesyal ang kanyang asawa, ngunit hindi niya akalain na ang babaeng katabi niya gabi-gabi ay ang lihim na henyo na matagal nang hinahanap ng medikal na komunidad. Napaupo si Doña Lourdes. Sa isang silya sa malapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Ibig ninyong sabihin, Doktor, ang aking manugang ay mas mahusay pa kaysa sa inyo. Doña Lourdes, ang sabi ni Dr. Vicente habang nakangiti ng makahulugan. Kung wala si Joanna, marahil ay hindi na muling makakalakad ang inyong anak. Siya ang dahilan kung bakit may himala sa bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay may kakayahang magbalik ng buhay sa mga patay na ugat. Pinanood ni Joanna ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Isang mapait na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Naisip niya kung gaano kabilis magbago ang tingin ng mundo sa isang tao base lamang sa titulong nakakabit sa pangalan nito. Noong siya ay itinuturing na probinsya ng asawa,
Ang bawat galaw niya ay tinitingnan ng may pagdududa at panghahamak. Ngunit ngayong nalaman nilang siya ay isang maestra, ang lahat ay tila handang lumuhod sa kanyang paanan. Tunay ngang ang lipunan ay isang malaking entablado kung saan ang halaga mo ay sinusukat hindi sa iyong busilak na puso, kundi sa kung gaano kalaki ang pakinabang na makukuha nila sa iyo. Ang katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pagkukunwari ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga taong mahilig sumamba sa tagumpay, ngunit mabilis lumura sa mga taong nasa ibaba. Sa kabila ng paghanga, lumapit si Dr. Vicente kay Adrian at sinuri ang kanyang mga binti. Maganda ang iyong pag-usad, Adrian. Ngunit kailangan mong malaman, ang lason na nakuha mo noon ay hindi ordinaryong lason. May isang tao na sadyang nais kang mabulok sa wheelchair na iyon sa loob ng mahabang panahon, at ang taong iyon ay hindi lamang si Michelle. Nagpalitan ng tingin si Joanna at Adrian. Ang babalang ito ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanilang pagitan. Sino pa, doktor, ang tanong ni Adrian? Ang kanyang boses ay muling naging malamig at puno ng panganib. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito, ang sabi ni Dr. Vicente habang inilalabas ang isang luma at kupas na dokumento mula sa kanyang bag. Ang lason na ito ay nagmula sa isang partikular na laboratorio na pagmamay-ari ng isang kumpanya na matagal nang kaalyado ng Enriquez Holdings. Ang pangalan sa likod ng transaksyong ito ay isang taong malapit sa iyong ama noon. Bago pa makasagot si Adrian, isang malakas na tunog ng basag na salamin ang narinig mula sa loob ng mansyon. Isang katulong, ang tumatakbong lumabas ang mukha ay balot ng matinding takot. Doña Lourdes si Sir Arturo, ang ama ni Ma'am Joanna. Nasa gate po siya, kasama niya si Zoe, at may dala po silang mga pulis. Nagkatinginan sina Joanna at Adrian. Ang past at ang present ay muling magsasagupa, at sa pagkakataong ito, hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang mismong kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang mga lason ng nakaraan ay unti-unti nang lumulutang at kailangang maging mas matatag si Joanna para protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan mula sa sarili niyang kadugo. Ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang nakabibiling kaguluhan sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Joanna ang pagdating ng dalawang taong pinakahuling nais niyang makita, ang kanyang ama na si Arturo at ang kanyang kapatid na si Zoe. Kasama nila ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis na tila ba may naganap na malaking krimen sa loob ng tahanan ng mga Enriquez. Nasaan ang aking anak? Nasaan si Joanna? Ang boses ni Arturo ay pumapalahaw sa buong bakuran, sapat na para lumabas ang lahat ng mga guwardiya. Bilang kanyang ama, may karapatan akong malaman kung ano ang kalagayan niya sa bahay na ito. Dahan-dahang bumaba si Joanna sa hagdanan, kasunod si Adrian na maingat na humahakbang gamit ang kanyang baston. Pagdating nila sa malawak na sala, tumambad sa kanila ang hitsura ni Arturo na tila isang biktima ng kawalan ng katarungan, habang si Zoe naman ay nakatayo sa tabi nito, suot ang isang napakaikling damit na tila pupunta sa isang handaan kaysa sa isang pagbisita sa pamilya. Nang makita ni Zoe si Adrian na nakatayo at maayos na ang pangangatawan, ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nagniningning sa kasakiman. Agad siyang humakbang patungo sa direksyon ng lalaki na tila ba kinalimutan na niya ang lahat ng kanyang panlalait noon. Adrian, o aking Diyos, totoo nga ang balita, ang boses ni Zoe ay puno ng pilit na tamis. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko. Alam mo ba, gabi-gabi akong nagdarasal para sa iyong paggaling? Kung alam ko lang na ganito kabilis ang iyong pagbangon sana, ay hindi ako pumayag na si Joanna ang humalili sa akin. Napatigil si Joanna sa gitna ng hagdanan. Ang kapal ng mukha ng kanyang kapatid ay tila walang hangganan.
Tumingin si Adrian kay Zoe nang may matinding pandidiri ngunit hindi muna siya nagsalita. Humarap si Arturo kay Joanna, ang kanyang mukha ay naging mapulang-mapula dahil sa galit. Joanna, wala ka talagang utang na loob. Matapos kitang palakihin at pakainin ngayon ay nagpapakasasa ka sa yaman ng mga Enriquez habang ang kumpanya ko ay unti-unting nalulugmok. Kailangan mong magbigay ng kaukulang suporta sa pamilyang pinanggalingan mo. Utang na loob ang mahinahong tanong ni Joanna, bagaman ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo. Itinapon niyo ako rito bilang pambayad sa inyong mga utang. Ibinenta niyo ang sarili ninyong anak sa isang lalaking tinawag ninyong lumpo at walang silbi. At ngayong nakatayo na si Adrian at ligtas na ang aming buhay, bigla kayong lilitaw para humingi ng pera. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ang sigaw ni Arturo habang itinuturo ang daliri sa mukha ng anak. Narito ang mga pulis para patunayan na may karapatan ako sa anumang ari-arian mo dahil hindi pa kayo legal na kasal sa simbahan. Ang dote na ibinigay ni Adrian ay kulang pa sa lahat ng hirap ko sa pagpapalaki sa iyo. Sa sandaling iyon, si Zoe ay lumapit ng husto kay Adrian, binaliwala ang presensya ni Joanna. Adrian, aminin natin ang totoo. Ako ang orihinal na nakatakda para sa iyo. Ang pagpapakasal mo kay Joanna ay isang pagkakamali lamang dahil sa desperasyon. Ngayong maayos ka, na maaari nating itama ang lahat. Maaari akong maging mas mabuting asawa kaysa sa isang babaeng galing sa bundok. Dahil sa sobrang kapangahasan ni Zoe, hindi na nakapagpigil si Joanna. Humakbang siya pababa at mabilis na hinawakan ng braso ni Zoe, marahas itong inilayo mula kay Adrian. Bitawan mo ako, Joanna. Nasasaktan ako, ang sigaw ni Zoe habang pilit na kumakawala. Sobra na ang iyong pagiging kawalang hiya, Zoe, ang boses ni Joanna ay nanginginig sa matinding galit. Huwag mong aakalain na dahil kapatid kita ay hahayaan kitang bastusin ang asawa ko at ang aking tahanan. Lumabas kayo ngayon din bago ko pa makalimutan, nakadugo ko kayo. Wala kang karapatang palayasin kami, ang huling hirit ni Arturo. Ngunit humakbang si Adrian sa harap ni Joanna, ang kanyang tindig ay tila isang nagbabagang pader na naghihiwalay sa kanyang asawa mula sa mga mapagsamantalang kamag-anak. Binitiwan ni Adrian ang kanyang baston at tumayo ng matatag sa sarili niyang mga paa, ang kanyang presensya ay tila isang nagngangalit na leon. Pakinggan ninyo akong mabuti, ang boses ni Adrian ay mababa ngunit puno ng panganib. Arturo, ang kumpanya mo ay hindi bumabagsak dahil sa malas. Bumabagsak ito dahil binili ko na ang lahat ng iyong mga utang sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako sa iyong bahay at bawat upuan sa iyong kumpanya. Namutla si Arturo, ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina sa narinig. At ikaw, Zoe, ang baling ni Adrian sa babae nang may matinding pandidiri. Kahit ikaw na lamang ang huling babae sa mundo, hindi kita papansinin. Ang tanging halaga mo sa akin ay ang pagiging babala kung gaano kapangit ang ugali ng isang tao. Ngayon umalis kayo sa aking harapan bago ko iutos sa mga pulis na ito na arestuhin kayo sa kasong trespassing at pangingikil. Nagkatinginan ng mga pulis at dahan-dahang umatras, alam nilang wala silang laban sa kapangyarihan ni Adrian Enriquez. Dahil sa takot at kahihiyan, mabilis na tumakbo si Zoe palabas, kasunod ang kanyang amang hindi na makapagsalita sa sobrang gulat. Habang pinapanood ni Joanna ang papalayong sasakyan ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang pagtatapos ng ugnayan sa kanyang pamilya ay masakit, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para sa kanyang kaligtasan. Ayos ka lang ba, Joanna? Ang nag-aalalang tanong ni Adrian habang inaalalayan ang kanyang asawa. Ngunit bago pa makasagot si Joanna, isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang puson. Napakapit siya sa braso ni Adrian, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Adrian, ang tiyan ko, ang mahinang bulong ni Joanna.
Isang matinding kaba ang bumalot kay Adrian. Joanna Dr. Vicente Tulong, ang asawa ko. Ang huling nakita ni Joanna bago magdilim ang kanyang paningin ay ang nag-aalalang mukha ni Adrian at ang mabilis na pagtakbo ng mga katulong patungo sa kanila. Ang laban para sa kanilang kinabukasan ay umabot na sa pinakamahalagang yugto, ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang gabi ay napuno ng tensyon sa loob ng silid ng panganganak sa Enriquez Medical Center. Hawak ni Adrian ang kamay ni Joanna nang napakahigpit, tila ba ang sarili niyang lakas ay ibinubuhos niya sa kanyang asawa. Ang bawat paghinga ni Joanna ay mabigat, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay nakapikit sa tindi ng sakit na nararamdaman. Ang dating matatag at malamig na si Adrian ay tila isang batang nawawala, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-aalala habang pinagmamasdan ang paghihirap ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Makalipas ang ilang oras ng matinding pakikibaka, isang malakas at matining na iyak ang pumunit sa katahimikan ng silid na sinundan agad ng isa pang mas mahinang tinig. Ang pagod sa mukha ni Joanna ay biglang napalitan ng isang mapayapang ngiti ng ilapag ng mga nurse, ang dalawang maliliit na sanggol sa kanyang dibdib, isang lalaki at isang babae. Adrian! Ang ating mga anak, ang mahinang bulong ni Joanna. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa sobrang pagod. Napaiyak si Adrian, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Hinalikan niya ang noo ni Joanna at ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, kapangyarihan at mga kaaway na kanilang hinarap ay tila naging maliliit na alikabok lamang. Ang tunay na himala ay hindi ang kanyang muling paglakad, kundi ang pagbuo ng isang pamilyang puno ng pag-ibig sa gitna ng puot. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Enriquez ay hindi na binalot ng madilim na aura. Sa halip, ang hardin ay napuno ng mga puting bulaklak at marangyang dekorasyon. Ngayon ang araw ng kanilang engrandeng kasal sa simbahan, ang seremonyang ipinagkait sa kanila noong una. Naglalakad si Joanna sa gitna ng mahabang pasilyo ng katedral, suot ang isang napakagandang puting belo na gawa sa pinong panya. Sa dulo ng altar, nakatayo si Adrian, seryoso at matikas, sa kanyang itim na barong hawak ang kanilang dalawang sanggol. Sa tabi niya ay si Doña Lourdes, na ngayon ay tila mas bata at mas masaya, suot ang kanyang pinakamahalagang hiyas, ngunit ang pinakamakinang na suot niya ay ang kanyang ngiti ng pagtanggap. Naroon din ang mga kamag-anak na dati ay nagmaliit sa kanila. Nakaupo sila sa mga bangko, tahimik at punong-puno ng inggit habang pinagmamasdan ang tagumpay ng mag-asawa. Wala ng Michelle na sumisigaw, wala ng Dennis na nagtatago ng lason, at wala ng Arturo na nangingikil. Ang hustisya ay tuluyan ng nanahan sa kanilang tahanan. Matapos ang seremonya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali sa alabang, tumayo ang mag-asawa sa balkonahe ng kanilang mansyon. Ang malambot na ihip ng hangin ay tila humahalik sa kanilang mga mukha. "Salamat, Joanna," ang sabi ni Adrian habang niyayakap ang kanyang asawa mula sa likod. "Binigyan mo ako ng higit pa sa inaasahan ko. Binigyan mo ako ng buhay." Sumanib ang kanilang mga tingin at sa katahimikang iyon, alam ni Joanna na tapos na ang bagyo. Maaring may mga sugat pa ang nakaraan, ngunit ang hinaharap ay maliwanag na tila isang bagong umaga. Habang pinagmamasdan ni Joanna ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mga anak, isang malalim na pagbubulay-bulay ang bumalot sa kanyang isipan. Ang buhay ay tila isang serye ng mga pagsubok kung saan ang mga taong pinakamalapit sa atin ang madalas na nagbibigay ng pinakamalalim na sugat. Ngunit sa huli, natanto niya na ang tunay na kalakasan ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumitaw sa puot at yakapin ng mga pilat ng kahapon. Ang mga sugat na ito ay hindi simbolo ng kahihiyan, kundi mga marka ng isang mandirigma na nanatiling busilak ang puso sa kabila ng dumi ng mundo.
Natutunan ni Joanna na ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon na mararating kapag wala ng problema, kundi isang desisyon na panindigan ang pag-ibig kahit ang buong mundo ay nakatalikod sa iyo. Ang bawat tao ay kailangang dumaan sa apoy upang matuklasan ang gintong nasa loob nila at para kay Joanna ang apoy na iyon ang naging daan upang mahanap niya ang kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahang isinara ni Joanna ang pinto ng silid dala ang isang pusong puno ng kapayapaan. Ang kwento ng probinsya ng manggagamot at ng lalaking nakabangon mula sa pagkakadapa ay magiging isang alamat sa loob ng pamilya Enriquez. Isang paalala na hanggat may isang taong naniniwala sa iyo, walang imposible sa ilalim ng langit.